Magandang araw mga minamahal kong magulang, ako si Teacher Emily. Ang layunin ng videong ito ay upang makapagbigay ng idea kung paano natin maituturo ang matematika sa inyong mga anak na nasa kindergarten, kahit nasa loob lamang kayo ng inyong mga tahanan. Matatagpuan natin ang ating aralin sa Kagawaran ng Edukasyon, Kindergarten MELCS, Quarter 3, Week 1, at ito ay ang konsepto ng pera. Para magkaroon ng idea ang inyong mga anak patungkol sa konsepto ng pera, ipaliwanag muna natin sa kanila kung ano ang pera, isa-isahin ang halaga o value, at banggitin sa kanila ang bawat kulay o colors nito. Dahil nasa edad 4 hanggang 5 taong gulang pa lamang sila, mas madali nilang mauunawaan o matatandaan ang isang bagay sa pamamagitan ng colors o kulay nito. O mga mamis, umpisahan na natin ang pag-aaral. Talakayin muna natin kung ano ang salapi o pera. Ayon sa pag-aaral, ang salapi ang ginagamit na tagapamagitan sa transaksyon ng sambahayan, bahay kalakal, at iba pang sektor ng ekonomiya upang ang produkto at serbisyo ay maipalit sa ibang produkto. Ngayon mamis, isa-isahin natin ang halaga o value at bawat kulay ng perang papel na ginagamit natin sa kasalukuyan. Una, meron tayong 20 piso na ang kulay ay orange or kahel. Sumunod naman ang 50 piso na ang kulay ay pula. 100 piso na ang kulay ay violet or lila. 200 piso na ang kulay ay berde. Sumunod naman ang 500 piso na ang kulay ay dilaw. At ang huli, 1,000 na ang kulay ay asul. Dumako naman tayo sa barya o coins na ginagamit natin. Kanina, ipinakita ko sa inyo ang papel na pera na merong 20 pesos. Meron din tayong 20 pesos na halaga ng barya at ganito ang itsura niya. Sumunod naman ang 10 piso o 10 pesos. Ang isa ay makintab at ang isa ay may kulay dilaw sa gitna. Pagdating naman sa 5 piso, meron tayong kulay dilaw. Ito yung luma pero kasalukuyan pa rin ginagamit at kulay pilak, silver. Sa piso naman, ang itsura ng lumang piso ay ganito. Ganito naman ang itsura ng bagong piso. Ang panghuli ay ang 25 cents o 25 sentimo at 5 sentimo na ginagamit ngayon o makikita sa palengke. Ngayon naman mamis, magkakaroon tayo ng laro batay sa ating napag-aralan kanina. Maaari niyong gamitin itong larong ito sa inyong mga anak, lalong-lalo na sa mga nasa kindergarten para mas lalo nilang maunawaan o matandaan ang konsepto ng pera. Handa na ba kayo mga mamis? Dapat sa loob ng 5 segundo, matukoy ninyo kung anong halaga o amount ng pera ayon sa kulay ng bagay na ipapakita ko sa inyo. Umpisahan na natin. Unang bagay, ito ay carrots na ang kulay ay kahel o orange. Tama! Ang kulay ng carrots
ay may kukumpara natin sa 20 piso na ang kulay ay kahel. Mahusay! Dahil dyan, makakatanggap kayo ng unang badge, ang thumbs up. Lapis na ang kulay ay dilaw. Magaling! Ang kulay ng lapis ay dilaw. Maikukumpara natin ang kulay nito sa 500 piso. Mahusay, mamis! Ang galing! Ayan, mamis! Ito na naman ang ikalawa ninyong badge. Great job! Ulit-ulitin lamang natin ng laro hanggang sa matandaan nila lahat ang perang papel. Ngayon naman mga mommies, gagamit tayo ng tray ng itlog para sa pagkilala ng coins o barya. Merong dalawang klase ng simbolo ng barya, ang Philippine Peso Coin at ang simbolo ng sentimo. So, mommies, kukuha tayo ng panghiwa. So, ang ginamit kong panghiwa dito ay blade. So, ang gagawin po natin ay hiwain po natin yung bandang kurba na nasa gitna ng tray ng itlog. So, ganyan po yung magiging itsura niya. So, para po magkaroon ng maayos na lalagyan yung ating pong mga barya o coins mamaya. Kunin natin ang mga barya. Ilagay ang naangkop na halaga sa bawat lukab ng tray ng itlog. 20 piso, 10 piso, 5 piso, at piso. Meron din tayong 25 sentimo at 5 sentimo. Ulit-ulitin lamang natin ang paraan na ito hanggang sa matutunang matandaan ng inyong mga anak ang bawat barya. At dito na po nagtatapos ang ating aralin. Now ay marami kayong natutunan patungkol sa estratehiya ng pagtuturo sa matematika ng kindergarten, patungkol sa konsepto ng pera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa Diyos lahat ng papuri. Paalam!